Kuya Mike, kailan matatapos yung ginagawa mo? Tumalong ko ang binatilyo niyang kapatid sa tabi ng kotse. Sinisilip siya nito sa ilalim. Itinigil sandali ni Mike ang pagpipintura ng flooring ng kotse. Itinagilid niya ang ulo sa pagkakahiga sa digulong na higaang kahoy at tumingin sa kapatid. Dumating ka na pala, Boyet. Aniya, nananghalian ka na ba? Tapos na po, kuya. Maya-maya lang siguro tapos na ito. Sabi niya na itinuloy na ang ginagawa. Bakit mo tinatanong? Kailangan mo ba ng pera? Oo, sana po, kuya. Kailangan ko ng 30 pesos bukas. May bibilhin akong gamit para sa practical arts. Kasi sabi ni sir, hindi raw ibibigay ang card namin hanggat hindi namin maipakita ang gawa namin. O sige, ani ni Mike. Mamayang gabi, ibibigay ko sa iyo. Tumuloy ka na sa bahay at tulungan mo si nanay sa paglilinis. Oo kuya, tumango si Boyet. Si Ate Jenna mo nga pala, dumating na ba? Wala pa po kuya. Mamayang hapon pa ang dating noon. Hanggang alas 5 siya kapag Biyernes. Pagkasabi niyon, ay tumuloy na ang binatilyo sa loob ng kanilang bahay, na sa tabi ng talyer. Napabuntong hininga si Mike. Mula nang mamatay sa sakit na kidney ang kanyang amang si Mang Orly, mag-iisang taon na ang nakakaraan. Siya na ang umako sa responsibilidad na iniwan nito. Sa lugar na iyon ng 7th Avenue, Morphe, Quezon City, na siya ang lumaki at nagkaisip. Pahinto-hinto siya sa pag-aaral. Kaya 22 na siya nang makarating sa 3rd year college sa UE. Komersyo ang kursong kinuha niya. Tuluyan na siyang natigil sa pag-aaral pagkamatay ng kanyang ama. Naghanap na siya ng trabaho. Nag-apply siya sa ilang kumpanyang nakita niya sa patalasta sa classification ads sa mga diaryo. Dahil hindi siya college graduate, hindi siya natanggap sa mga kumpanyang in-applyan niya. Graduating na sa elementary ang bunso nilang kapatid si Boyet. Si Jenna naman ay sumunod sa kanya na nasa 2nd year high school pa lamang. Ang mga ito na ang nagpatuloy sa pag-aaral. Ang ina nilang si Aling Nadia ay magsi-50 anyos na at walang alam na hanap buhay. Kaya lakas loob na niyang pinag-asahang asikasuhin ang kanilang motor shop na hindi lang para maitaguyod ang pag-aaral ng dalawang nakakabatang kapatid, kundi para na rin silang mabuhay. Para matuto sa pag-overhaul ng makina. Tumulong siya sa pagmemekaniko ng sasakyan kay Mang Dante. Dati na itong swelduhang mekaniko ng kanyang ama. Ngunit nga'y pumayag itong por kontrata na lang ang sweldo pagkat nawala na sila ng operating capital. Pati ang paglalatero at pagbibuilding ng kotse ay pinag-aralan din niya. Ngayon mag-isang taon na siyang umaaktong operator ng talyer. Kahit walang karanasan at sapat na kaalaman sa negosyong ito. Ngunit madali naman siyang natuto. Pati nga ang pagpipintura ng under chassis ay ginagawa na rin niya. Bahagi ng kanyang patuloy na pag-aaral. Tao po, magandang tanghali po. Napatingin si Mike sa nakasarang gate. Inilapag niyang hawak na broocha sa latang may lamang itim na pintura. Nakita niya sa siwang ng kalawanging gate na bakal ang mga paa ng isang babaeng naka-high heels. Tao po, muling tawag ng babae. Sandali lang. Tugon niya nang idinausdos ang higaang digulong palabas mula sa ilalim ng kotse. Pagkatayo'y nahawakan niya ng bahagyang nanlalagkit na natuluan ng pintura. Hinayaan na lamang niyang gulo ang buhok pagkat puno ng pintura ang kanyang kamay. Pagkakuwa'y hinagilap ng isang basahang binasa ng gaas at pinunasan doon ang mga kamay. Dali-dali siyang lumapit sa gate at binuksan iyon. Parang nagulat pa siya nang makita ang babaeng kumakato. Napakaganda ito at mistisahin. Sa biglaang tingin ay mapagkakamalan itong isang artista.
Inisip niyang marahil na dati itong customer ng kanyang ama. Sa malas ay mayaman ito dahil sa bihis at postura. Sa tingin niya ay magbe-28 pa lamang ang dalagang may taas na 5 talampakan at 4 na pulgada. Nagtataka siya na wala itong dalang kotse. Hi. Pangiting bati nito. Nariyan ba si Mang Berto? Formal na umiling si Mike. Patay na ang tatay ko, miss. Ha? Nanlaki ang mga mata at gulat na sabi ng babae. Kailan pa? Last year lang. Sakit sa kidney. I'm sorry to hear that. Sabi nitong papurmal na rin. 2 years na din kasi ako sa state at kakauwi ko lang noong isang araw. Ganoon ba? Ano ba sana ang kailangan mo sa tatay ko? Bago makasagot ang dalaga, ay binigyan ito ni Mike ng espasyo para makapasok. Pasok ka nga pala. Thanks. Sabi nitong pumasok na nga. Sumunod ito kay Mike tungo sa kanilang kailitang opisina ng talyer. Ako nga po pala si Ryan. Nakangiti niyang sabi na nasa opisina na sila. Ipinakita niya rito ang narumihan niyang kamay. Hindi na kita makakamayan. Puro pintura ang kamay ko. Umupo ka. It's okay. Thanks again. Naupo ito. Ako naman si Sandra. Sandra Cervantes. Kaya ako na parito. Ipapaayos ko sana ang kotse ko kay Mang Berto. Hindi ko naman alam na patay na pala siya. Napatango si Mike. Nasaan ang kotse mo? Ano ba ang diferensya? Nabangga kanina lang sa Araneta Avenue, ang harapan ng kotse ko. Sabi nito. Nayupi. Ang headlight at signal light ko basag. Naka-insured ba ang sasakyan mo? Oo. Pero hindi ko na kailangang idaan sa insurance. Ako naman ang may kasalanan. Ganoon ba? Sige. Kung ipagkakatiwala mong ipaayos ang kotse mo rito, ako na lang ang magpapaayos. Nakita niya parang natigilan ang babae. Magpapaayos? Siyempre. Hindi naman ako mismo ang gagawa niyon. Nakangiting sabi niya. May mga tauhan ako rito. Tumango-tango ang babae. Okay. Mike, ipapahila ko na lang ang sasakyan ko sa towing service para madala rito. Sige. Aniya at tumayo. Kami na lang ang gagawa. Palabas na si Sandra ay hatid tanaw pa rin niya ito. Na-attract siya sa ganda at kasiksihan nito. Ilang minuto lang ang pagkaalis ni Sandra. Isa pang babaeng dumating sa talyer. Good afternoon, handsome. Bati ng babaeng tuloy-tuloy na pumasok sa loob ng talyer. Nakapantalon ito ng hapit at lumang maong. Katerno ng blosang ang strap ay parang tali na lang ng sapatos. Sexy ito at mahaba ang buhok. Na kung umaas na, ay mapagkakamalang nagtatrabaho sa isang night spa. Napalingon siya. Napatigil siya sa paghuhugas ng kamay sa lababong semento na nakadikit sa panlabas ng dingding ng kanilang bahay. Nagsisilbi naman isang dingding din ang talyer. Anong maganda sa afternoon? Pabiro niyang tanong sa bagong dating. Ito naman, binabati ka nga. Galit ka pa. Ingos nito. Pakumpas-kumpas pa ang mga kamay nito sa pagsasalita. Biteya ang dating tawag nila rito. Walang iniwan ang mga kilos nitong pagsasalita sa aktres na si Rufa May Quinto. Kaya nitong huling Rufa na rin ang nakasanayan nilang itawag sa dalaga. Naamoy niya ang pagsasalita ng dalaga na ito'y nakaitom ng alak. Hoy, lasanggera! Aasarin mo na naman ba ako? Aniya na tumaas ang tono ng boses. Sinabi ko na sa iyo, ay kung kinakausap mo ako kapag nakainom ka. Kababae mong tao. Huwag mo naman akong awayin.
pakiusap nito na sumandal sa sementong dingding na dinidikitan ng lababo. Di kalayuan kay Mike. Gusto ko lang namang silipin ang kagwapuhan mo. Mula kaninang umaga, hindi kita nakita. Umiskiyerda ka muna, may pupuntahan ako ngayon. Saan ka pupunta? Wala ka na roon. Tinalikuran niya ito. Ang suplado mo talaga. Himig paghihinakit nito. Parang nagtatanong lang ang tao. Sinupalpal mo na. Baka kasi pwede naman ako ang utusan mo. Biglang humarap si Mike kay Rufa May. Naalala niyang maaari nga pala niyang utusan ito para tawagin ang kanyang latero at mekaniko. O sige, aniya. Puntahan mo muna sandali sina Lito at Mang Dante. Sabihin mong may darating na trabaho ngayon. Ipapa-estimate ko kamo sa kanila. Yun lang, aking my love? Natawa siya. Anong aking my love? Sira ka talaga. Oy, gusto-gusto niyang itatawag ko siyang my love. Umalis ka na nga. Natatawang taboy niya sa kababata. Anong gusto mong itawag ko sa iyo? Sabi nitong kumakamot sa ulo. Lalaking manhi. Nagmamaktol na lumabas na ng talyer si Rufa May. Suplado, masungit. Pag-alis ni Rufa, ay natatawang nagtungo na agad siya sa loob ng bahay. Sinupladuhan mo na naman siguro si Rufa. Ano? Anong ng kanyang inang na si Aling Nadia? Pagpasok niya sa kanyang kwarto. Naroon ang kanyang ina pagkat naglilinis ito. Kayo naman talaga, nanay. Parang hindi na kayo nasanay sa amin ng babae na iyon. Sabi niya. Dinadaan ko na lang kunwari lagi sa galit. Dahil kung hindi, oras ng trabaho, ikakalantariin na naman ako niyon. Baliktad na nga siguro ang mundo. Nangingiting sabi ng kanyang ina. Matagal nang nanunuyo sa iyo ang kababata mong iyon. Kung bakit naman kasi, sa iyo pa nagkagusto ang dami rin naman ng liligaw sa batang iyon. Ewan ko ba sa babaeng iyon, inay? Naaawang naiinis naman ako sa kanya. Dahil kahit anong iutos ko, sinusunod naman. Tulad kanina, nautusan kong sunduin niya si Mang Dante. Bakit, anak? May tanggap ka bang trabaho? Oho. Ano yung binuksan ang aparador para kumuha ng tuwalya? Pumunta rito kani-kanina lang yung isang dating customer ni tatay. Hinahanap nga si tatay. Nang malaman niyang patay na ito, nagulat pa ito. Kasi kadarating lang daw niya mula sa States. Ipapagawa niya ang sasakyan dito. Sana mabigay man lang siya ng down payment. Para may pambili ako ng materyales at saka pambalik kina Mang Kaloy at Lito. Magbibigay iyon, anak. Dating customer ikamo ng tatay mo. Kahit saang talyer naman niya ipaparepair ang kotse niya. Obligado siyang magbigay ng down payment. Sana nga ho, nanay. Aniya hawak ang isang bath towel at palabas na ng pinto. Maliligo lang ako sandali. Baka biglang dumating yung customer na kausap ko. Sige, anak. Ako na ang bahala. Nang hapong iyon, idinala nga ni Sandra ang kotse niya sa talyer ni Mike. Pagkatapos nilang mag-usap sa presyo, ay pinaumpisahan agad niya sa latero at mekaniko ang pag-aayos ng kotse nito. Sinabi niya kay Sandra na hindi matatapos sa maghapon iyon ang pagre-repair, kaya pinapabalik niya ito kinabukasan. Napansin niyang pinagmamasdang mabuti ng dalaga ang tatlong sasakyang nakapark sa loob ng talyer. Maya-maya napansin niya sa kanya ito matagal na nakatingin. Nakatitig sa mukha niya. Dito muna tayo sa opisina, Sandra. Yaya niya, dahil naramdaman niyang pagkaasiwa sa mga tingin nito. Okay. Sa loob na sila ng tanggapan ng talyer. Napansin niyang panay pa rin ang tingin ni Sandra sa kanya. May pintura ba ako sa mukha? Kaya panay ang tingin mo?
Di na nakatiis na naitanong niya. No, Mike. Nakangiting sabi nito. Natutuwa na ako pagkakita ko ulit sa iyo ngayon. May itsura ka pala. Kapag ganyan malinis ka at maayos. Akala ko nga kanina ay karaniwan ka lang mekaniko rito. Napangiti siya ng maluwang. Sa trabahong ito, Sandra. Sino ba namang mekaniko? Latero at welder ang makikita mong malinis ang katawan habang gumagawa. Napatango ito. If you won't mind mine, ilang taon ka na? 23. So I thought, bata ka pa rin nga. Sa edad mong iyan, hindi ka ba naiinggit sa mga kaibigan mong namamasyal, nagdidisco, at umaattend ng party kung saan-saan? Napapurmal siya sa sinabi nito. Siyempre naiinggit din. Sino ba naman ang hindi maghahangad ng ganoon sa edad kong ito? Malungkot siyang napatungo. Pero ako ang panganay sa aming magkakapatid. At ito lang ang talyer na minana ko kay tatay ang pinagkikitaan naming mag-iina. So wala akong time para sa mga escapades. Wika niya. Tumango ito. I admire men like you. Bata pa'y mayroon na agad sense of responsibility. Napatawa siya. I'm no longer young. I am 23. Ikaw, ilang taon ka na ba, Sandra? 21. You look younger than your age. Thank you. Kailan kaya matatapos ang kotse ko? Baka bukas ng tanghali. Pwede mo nang kunin dito. Sa hapon na lang. Para wala kang gaanong gagawin. At makakapagkwentuhan pa tayo ng matagal. Tumayo na ito at nakipagkamay sa kanya. Aywan kung dinadaya lang siya ng kanyang pakiramdam. Bahagyan niyang pinisil ang kanyang palad. Marami pa akong gustong malaman tungkol sa iyo, Mike. Natigilan siya. Parang tipong hustler ang babaeng ito. Na isa loob niya. Ngumiti si Sandra. Huwag kang mag-alala. Business lang ang pag-uusapan natin pagbalik ko. Business? Pagkakunot noon niya. Yes. Tumango ito. Alam mo, naghahanap ako ng mga ka-business deal sa isang tulad mo. See you tomorrow. Tumalikod ito at lumabas na ng talyer. Kahit may pagka-presko ang dating ni Sandra, tulad din ni Rufa, ay kung may anong kasiyahan siyang nadama sa sinabi nitong may gustong itong malaman tungkol sa kanya. Nagpapahiwatig na interesado ito sa kanya, at baka may gusto. Siya rin naman ay naaakit sa kagandahan ng dalaga. Ano kayang business na binabanggit nito? Baka may kaugnay sa talyer, na isa loob ni Mike. Siguro'y businesswoman ang babaeng iyon. At dito na po nagtatapos ang part 1 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.